Uy, kamusta kayo? Long time. Si Kuya Pao nyo nga pala to ng Paul 3121 TV. Ngayong araw na to, tuturuan ko kayo kung paano gumamit ng mga basic na pondo, poder, at susi sa karunungan ng mga Pilipino. So tara, samahan niyo ako. So, ayun. Marami kasing naguguluhan dyan sa tatlong yan. Paiba-iba. Pero sa sinusunod kong system ng LNK or nalihim na karunungan, ang pondo, ang kargahan o vessel ng power source. So, ano ba ibig sabihin ng power source? Yung power source, yun yung divine. Yung divine energy na tinatawag mo through prayer sa LNK, yun yung poder. So, kapag ikaw ay nagkakarga ng poder, nakakapagpoder ka, pumapasok ito sa pondo. Na kadalasan, yung pondo na yun ay nakalagay sa pangalan ng Diyos. Mas madali kasing i-specific kung Christian powers. Meron ding iba-iba gaya nung sa mga elementals. Pero sa susunod na lang natin talakayin nyo. Comment nyo na lang kung gusto nyo. So, pasok tayo nyo dito. Ang pinaka-simple at pinaka-madali na pwede nating magamit, na pwede kong i-discuss sa inyo, ay yung ama namin. So, yung ama namin, isa yung sample ng poder. So, hihimay-himayin nyo ngayon yung ama namin para magamit natin siya bilang poder. So, ama namin na nasa langit, sambahin ang pangalan mo. Pangalan mo. So, sa pangalan mo, diyan, kadalasan, sinisingit or inilalagay yung alam na pangalan ng Diyos. So, pwede tayong gumamit ng pinaka alam natin at layman. Walang magagalit ha. Layman. Okay, ibig sabihin, palasak, common. So, yung pangalan na Jehovah. So, sa mga malalalim na karunungan, may mga areglo pa yan. So, kung willing kayong tumuklas, willing kayong mag-alam, hanapin nyo yun. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dumating nawa ang kaharian mo. Ang kaharian mo. Kung paano sa langit, ganun din sa lupa. So sa panalangin na yan, sa unang verso ng panalangin na yan, ikaw ay nagpo-pondo. So kapag nakakapagpondo ka, pwede kang magkaroon ng karga or ng divine energy charge. So, yung divine energy charge, magagamit mo yung energy na yun pag humalo sa natural charge na meron tayo, yung naturalesa natin, kapag humalo siya, nag-combine siya, makakagawa tayo. So, paano tayo makakagawa? Yung mga susunod na outline ng panalangin, doon ipinapasok kadalasan yung mga orasyones. Pwede na raw siyang i-pair. So, yun. So, pagpasok natin dito, ganun din sa lupa. Ano tayo na? Buburahin ko na muna para sa second tayo. Yan. Bigyan mo po kami. Yan mo po kami ng aming makakanin. Makakain.
natin sa araw-araw. Sa araw-araw. So, diyan, sa stanza na yan ng panalangin, pwede mong ipasok ngayon dyan yung orasyon para sa kabuhayan, orasyon para sa pagpapala, orasyon para magamit mo ng pagpapaunlad, para magamit mo sa material na mga pangangailangan. Kasi material yan. So, pasok tayo sa susunod. Patawarin mo po kami, sabi ng sala. Patawarin mo po kami sa aming pagkakasala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. So, dito, pwede kang pumasok dyan ng panlinis, mga orasyon na ginagamit pang palinis. Panglinis. Pwede nyo rin itong gamitin para sa pagtatanggal, paghingi ng kapatawaran. Pwede kayong magdagdag ng mga orasyon na yun para mas mapabilis yung paglilinis. Pero not necessarily ginagamit yung outline na to para makalinis kayo ngayon, gagawa kayo ng kalokohan sa susunod. Hindi po. Mali po yun. Okay? Ang pagkakarunungan ay pagpapayabong ng karunungan at kaalaman para sa paggawa ng kabutihan. Okay? Huwag niyong kakalimutan yun. Importante yun. So, pagtapos doon, kakasalahan. Huwag niyo po kaming ipaintulod sa tukso. Huwag niyo po kaming ipaintulot sa tukso. I-adya kami sa lahat ng masama. So, pwede kang magpasok ngayon dyan ng panalangin para hindi ka basta mapasok ng mga kalaban. Depensa, taligtasan. Tapos, hihingi ka ng blessing sa kanya. Yun nga, yung nasa sa last part ng panalangin, yung for the glory, honor of His name. So, yung pinaka maigi na gamitin natin panalangin para sa mga ganitong outline. Yung pinaka layman, yung pinaka pwedeng magamit na common is Jehovah. Note, ito po ay Ellen K. ha. Hindi po ito puro. Hindi po ito ginagamit para sa one-sided na thinking. Kailangan po natin mas maging malaya ang ating kaisipan upang tumuklas ng mga ganitong bagay. So, ganito, yung pinakamadaling output, mali pala, input ng pagpupuder at pagpupundo. Pinaka-basic yan. Kung may mga alam kayo ng mga orasyones na pwede nyong isingit, dun nyo gawin. Mas madali yun. At mas malakas yung pasok ng divine energy para magamit natin. So, tatandaan nyo, bago kayo gumawa ng mga ganitong bagay, lagi kayong mag-cleanse ng sarili nyo. Lagi nyong ipupurify kasi magpapasok kayo ng divine energy sa inyo. Para magkaroon ng tamang blending, yung naturalesa natin, yung ating sariling, yung spirit energy at yung divine energy na tatawagin natin, yung ini-invoke natin using the Lord's Prayer. Okay? Okay ba yun? So, ito yung video ng Paul 3121 TV. Ayos!